Maayong adlaw ka natong tanan mga kaigsunan ko sa Dios. Adiyan usab kining unyong ubos nga lagad Bishop Ricardo Fortuna sa programas telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Salamat sa Ginoo o Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan mga kaigsunan ko sa Dios. Akong ipadangat kaninyo kauban sa akong pamilya ang malipayong pagsaulog sa Pasko o bulahang bag-o nga tuig. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kumusta kamo tanan? O manginawat ko nga natas mga maayong panglawas. Akong mga suki o mga minahal kong tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon karon ng adlaw sa kaluwasan. Yan na sa kininyo ubos na lagad Bishop Ricardo Fortuna. Magadasig no sa kaninyo pinagi sa pulong sa Dios. Gato no sa pagaisgutan kining atong giatubang karon nga gitawag natong New Year. Aside ko nga daghan kayo tag mga gitawag matulpas mga nga katikulangan kanang gitawag nato palihi. Hallelujah. Sa ang uban mag-atubang sa New Year maglukso-lukso pag-ayo aron taas katong mga mubong tao. Ang uban daghan kayo tang buhaton mga resolution nga atong buhaton. Dili ta gusto nga atong mga pait nga mga kasinatian sa 2020 masinatian usab nato nining 2021. Hallelujah. Nga mo nga daghan kay tang himuon nga mga resolution. Ang uban dili resolution, revolution gyud. Whether you like it or not, kinahanglan usbon gyud nato ang atong kinabuhi. Hallelujah. Nagkalilain ng pamaagi mga kaigsunan. But allow me as a servant of God to share with you about the Word of God regarding sa gitawag na to New Year. Hallelujah. Kung sa'y atong pagabuhaton nga ang atong New Year mahimong mabulukon, mabungahon o mahinotlugon ang tuig 2021. Pasadi pakini nato pagaisgutan mga kaigsunan. Tuguti usap ko ninyo nga mag-ampo ta pinagi sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios nga mahanan ug balaan man ug dapat man kining tagaan ug dako kaayo nga mga pagtagad. Hallelujah. So atong idukong atong mga ulo. Nagpasalamat kami kanimo o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon sa among pagpatalingog sa imong mga pulong. Salamat o Dios. Nining imong mga pulong imo kining pagabalaanon amahan. Tuguti nga imong gahom, imong espiritu, imong presensya magapamuhat ni o Dios. Sa ngalan ni Jesus, pasaylo usab kami sa among mga tuloyhon o kakulangon, Ginoo sa among mga kasalanan nga among nahimo kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen o amen. Now, 2020 is over. 2021 is here. Hallelujah. Lain na usab na kalendaryo. 2021. And as we stand here at the beginning of a new year, it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Tinawon na. Hallelujah. Sa nagatindog o nagaatubang kita nining bag-ong tuig soon o mausap kini nga panahon nga atong hinuktukan pagayo ang tuig 2020 aron mahimong gitawag nato makapangandam ta sa tuig 2021 o it is a good time for God's people to take inventory of their walk with the Lord. Alang sa mga katawhan sa Dios, no? Nooning panahon na nga maghimot ng inventaryo sa ato ang paglakaw nato kauban sa atong Dios. And we should take a very close look at where we are in our relationship with our God. And we need to examine ourselves and see where we have been and where we are and where the Lord wants us to be. Hallelujah. Now, my brothers and sisters in Christ, this passage give us the opportunity
and the challenge to do just that. Hallelujah. Atong tan-awon pag-ayo. Atong hinuktukan pag-ayo. Hallelujah. Usa ka oportunidad sa pagdasi kanato sa pagbuhat og pinaka maayo nga butang kaysa atong nahimo sa 2020. Me and my wife were occupied in cleaning out one of our spare bedroom. Kami sa akong asawa nagahimo mi og pagpanghinlo sa amo ang lawak. Hallelujah. Tungod kay daghan kaayong mga butang nga nagkatag niini. Adunay mga butang nga wa na namo gikinahanglan. Hallelujah. Of course, there were a few things in there that just needed to be relocated. Aduna po'y mga butang nga within our room kinanglan usbon ang sistema o kahimtang sa iyang namutangan. Hallelujah. And in the process of our cleaning up operation, mga kaigsuunan ko sa Dios, we uncovered a few things that caused us to take a walk down memory line. Hallelujah. As we clean that room in our house, that were some things that were retained. Sa diyang nagpadayon may pagpanghinlo, adunay mga butang nga akong nakitaan nga ang uban dapat nang ilabay. Ang uban nagka-flashback sa ako ang memory nga dili siya nga ilabay kundi tipigan siya. Unya aduna po'y mga butang nga akong nakita nga dapat natong i-release tungod kay wa nagikinanglan o adunay uban nga mga butang nga nakapahinumdom kanako. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ang uban i-retain, ang uban nga mga butang i-release, ang uban nga mga butang something to be remembered. Hallelujah. Now, as I read these verses in the Bible, in the book of Colossians chapter 3, I find that they challenge God's children to do exactly the same things. Hallelujah. Sa akong pamalandungan pag-ayo, kining bersikulo nga akong hatag kaninyo sa Colossus 3. O sa akong nakita, sa akong pagpanghinlo sa amo ang lawak, the same things, ang mensahe nga akong nakaplagan mga kaigsuunan ko Ginoo. And as we look at our lives in the light of these verses, we are challenged to retain some things. Hallelujah. Nadasig ko sa dihang giton aw nako pag-ayo kining mga bersikulo mga kaigsuonan ko Ginoo. Nadasig ko nga doon na di ay mga butang nga ipabilin o dili dapat ilabay. Something to retain or something to retain something. Another thing to release another.
Ang uban dapat purely ibutang nas basurahan. O aduna po'y butang nga akong nakita, remember the rest. Nakapahinomdom, naka-flashback ka nako. Hallelujah. And I want to open these verses today and I share with you the challenge that they contain. So, mauni nakapadasi ka nako ning mga bersikulo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. And I want to show you that God has a plan for our life. That God has a plan for your life. He want certain things from your life. Adunay mga pipila ka mga butang sa imong kinabuhi nga iyang gikinahanglan. And that He has the right to demand these things from your life. Notice the challenge contained in these verses as I share on the top. The old challenge for a new year. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now let's go back to our text in Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Hallelujah. Ang akong makita din something must be retained. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Ngano mang makaingon man ko niini, isuon ko sa Ginoo. Now here, as we read our Bible, ingon dinhi, busak kung nangabanhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atuwa sa itaas, diin atuwa si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Ibutang ang inyong hunahuna sa mga butang nga atuwa sa itaas, dili ang mga butang nga ania sa yuta. Praise God. Now, as we cleanse our room, we found several items that were important to us. Sa maghinlo ta sa atong mga lawak, sa atong mga balay, aduna tay makaplagan nga mga butang nga labihan ka importante kanato. And we did not throw these items away. Di gud mahitabo nga kining butanga ato ning ilabay, but we keep them so that they might be of use to us. Ato ni siyang taguan kay someday somehow ato ra ni siyang magamit. Now, in a sense of spiritual or a spiritual sense, Apostle Paul is telling us that there are a couple precious spiritual position we would do well to hang on to, na dili nato dapat ilamay. Hallelujah. Kay ato kining magamit. Unsa man kining mga butanga, mga kaigsunan kus Ginoo, kining gitawag nato awareness of our foundation. Paul tells us that we are risen with Christ. Ingon si Paul, ingon siya, we are risen for Christ. Nabanhaw kita uban kang Kristo. Now, the word if, kaning pulong nga if nga iyang giingon, is not a statement of possibility. It is or it's a declaration of a spiritual reality. Hallelujah. Mauni ang atong kahimtang mga kaigsunan nga gihulagway ni Apostle Paul. And Apostle Paul is saying, since you have risen with Christ, Apostle Paul is discussing our spiritual position. When Jesus Christ died on Calvary, every person who would
ever placed their faith in Him also died that day. Muna'y giingon ni Apostol Pablo, hallelujah, nga katong matag tao nga nagapahilo na sa iyang pagtuo diha kang Kristo. Ingon si Paul, also died that day. Namatay usab ikaw kauban kang Kristo ni anang higayuna, ni anang panahona. Galatians chapter 2 verse 20, Romans chapter 6 verse 1 to 11. In our spiritual sense, we died to the penalty and the power of sin when Jesus died on the cross. Hallelujah! Sa espirituhanon nga pagkasulti ba? Nangamatay kita sa paghukom sa Dios, sa gahom sa sala, sa dihang si Kristo namatay ngadto sa cross sa Kalbaryo. Because, og tungod niya nga, I am dead, I do not have to worry about being punished for my sin. Di na ako angay mabalaka sa pagsilot sa akong sala. The price has been paid. Tungod kay gibayra na kini ni Kristo, and I have already died. Og namatay usab ako kauban kaniya according to Romans chapter 6 verse 23. Because I have died with Christ, I have also been liberated from the power of sin in my life. Romans 6:14. There is a sense in which every Christ of God or every child of God is dead. Hallelujah. They are dead to sin. Patay na sa sala. Kung ang usa ka tao patay na gani sa sala, bisag unsa pay buhaton sa sala o tentasyon sa kinabuhi nga iyang iatubang sa tentasyon diya kaniya, dili na siya makamubati ni ini tungod kay patay na siya sa sala. In this verse, Apostle Paul remind us that we had been also raised up with Jesus. Nagpahinumdum usab kanato si Paul nga sanglit na banhaw, namatay kita uban ni Kristo og nabanhaw kita uban kaniya. When He died, we died. When He rose from the dead, we rose also from the dead as well. When He got up, every person who ever believes in Him got up as well. We must never forget that we are dead to sin and alive to a new life in Jesus. Dapat lang dili na to kalimtan nga kita patay na sa pagpakasala o nabuhi kita sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. This knowledge will help us live clean and close to the glory of our God. Another thing, hallelujah, awareness of our foundation. Another thing is attention to our focus. Here, in Colossians chapter 3 verse 1, since we have been raised to a new life in Jesus, we are told to seek those things which are above. Gisultian ta ni Apostol Pablo sa pagpangita sa mga butang ngadto sa taas. Now the verb seek, ang verb nga atong makita dinhi kining pulong pangita seek is the present tense, imperative mood. In other words, mga kaigsunan, we are told to continually be seeking those things which are above.
kining mapadayonon natong pagpangita sa mga butang nga diin atoa sa itaas. The second verse built on that thought by telling us to set our affections on things above, not on things on earth. Hallelujah. Kanuman unsa man kalaina nga pangitaon nato ang mga butang ato sa itaas kaysa mga butangan ni sa ubos. Ang explanation ni Apostol Paul, ang mga butang dito sa itaas, walay kawatan, walay anay, mukutkot, mukawat nini. Samtang ang mga butangan ni adini sa yuta, dunay kawatan, dunay anay, ug mukutkot niini. Hallelujah! Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. So, we are told here to focus our thought on heavenly things, not on earthly things. We are to set our mind on the things of God and on the things that bring glory to Him. Hallelujah. A quick look at some of these verses following this verse give a little insight into what Paul is talking about here. We are to pursue a deeper knowledge of Jesus. Hallelujah. Colossians chapter 3, verse 10. A clean, a holy life, a godly virtue, holiness in our domestic life, holiness in our social life, an effective prayer life, a fruitful witness, a deeper knowledge of Jesus, a clean, holy life, according some of the verses of Colossians chapter 3, verse 5 to 9, Colossians chapter 3, verse 10, to Colossians chapter 4, verse 3 to 6, Colossians chapter 4, verse 2. Hallelujah! In other words, my brothers and sisters, we are to live Jesus lives. Hallelujah. Magpuyota kauban kang Kristo. We are to live like Jesus lived. In 1 John chapter 2 verse 6, we are to live out the fruit of the Spirit in our lives every day or day by day. Kinahanglan nga ato puy-an ang bunga sa Espiritu Santo sa matag adlaw, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. When we are challenged to live out our lives with genuine spiritual value and not the value of our fallen world. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Lahi ang sukdanan sa value sa kalibutan kaysa value sa Dios. Dalaygon ang pangalan sa aton Dios. Now, as we give our attention to these spiritual and heavenly things, we are enabled to live a heavenly, holy, God-honoring life in this world. Dalaygon ang ngalan sa Dios. God's people are called upon to become heavenly minded. Muni giingon ni Apostol Paul, nga gi-challenge ta ni Apostol Paul, nga kinahanglan punon nato ang atong mga hunahuna sa mga hunahunang langit no. This is possible because of our Lord Jesus' presence in heaven. From His place at the Father's right hand, Jesus make intercession for us, and He give us all that we need to live for Him. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Hebrews 7 verse 25, Romans 8 verse 31 up to 34. And as we prepare to enter the new year, may the Lord help us to realize who we are and what we have in Jesus.
May that realization change our walk for His glory. Praise the name of the Lord. Another thing, number 1, is something to be retained. Dapat natong ipanatili sa buhay natin. Ikaduha, something must be released. Colossians chapter 2. Hallelujah. Chapter 3 verse 2. Ingon siya, ibutang ninyo ang inyong huna-huna sa mga butang nga tuwas taas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. Now, something must be released. Now, as we cleanse our room, sa nangaging mga adlaw, we come across several items that just had to go. We really didn't have the room for some of them, and some of that stuff was just plain trash. Diba? Sa kamo siguro, sa dayan naghinlo mo siguro sa inyong balay, doon na mo'y nakaplagad nga dili na siya gamit. O dapat na siyang ilabay tungod kay wa na po'y kabutangan ni ini. Hallelujah. So it is plainly ilabay na gyud trust. It has to go on. And it did. The trash is sitting on the curb waiting to be picked up. Kanang basurahan naa sa daplin nga imong gibutangan sa imuhang mga linabay, o kana andam na pick upon aron ilabay na usap. Several of bags of stuff that we no longer needed. Basura na gyud. Ug wa nakikinahanglan. Went to Goodwill. Hallelujah. While we retain some things, other things had to be released. Adunay mga butang nga atong gipabilin, aduna po'y mga butang nga ato nang ilabay. In our spiritual lives, the same thing is true. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Some things have to be let go. Mga butang nga ato nang biyaan o ilabay. There are some things that try to attach themselves to our lives that are just plain trash. Adunay mga butang nga naka-attach sa ato ang kinabuhi, nga wa na to gikinahanglan o kining mga butang nga basura na kini. Hallelujah. And those things need to be picked to the core. Kinahanglan na kini siyang tangtangon, kuhaon, o gilabay. Other things simply don't have a place in our lives. Adunay mga butang nga wa na siya luna para sa atong kinabuhi ug wa na tay kabutangan. And those things need to be let go. O kining mga butang nga kinahanglan na gini siyang ilabay. Mga kaigsuonan. Apostle Paul tells us in verse 2 that we are focused our thought on heavenly things. Ato nang puntarya ang atong mga hunahuna ngadto sa mga langit nun nga mga butang. While we do that, we are to avoid getting caught up in all the things that in this world. Hallelujah. Nga ato nang likayan ang pagpakiglambigit sa mga butang nga naa dinhi sa kalibutan o himuon na kini nato nga basura that would sum our mind and hinder our walk. Hallelujah. Di nato tugutan nga mo kini mo puno sa atong hunahuna o mo kini mo babag sa atong paglakaw kauban sa atong Ginoo. And as we allow the mind to focus on this world, it would have no time to give itself to the things of God. Tinuod na, nga kung atong tugutan ba mga kaigsuonan ko sa Ginoo,
Hallelujah. Nga ang atong focus naa sa mga butang aning kalibutan. It would have no time to give itself to the things of God. O mao kini hinungdan nga wa natay panahon sa pag-focus sa mga butang nga iya sa atong Ginoo. Here in Colossians chapter 3, Apostle Paul mentioned some dangerous distractions that would hinder our walk if they were allowed to. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ug mao ni hinungdan nga si Apostol Pablo nagahatag og mga panghimangno niini. Hallelujah. Tungod kay adunay gituwag nato delikado nga butang nga makapadistract ka nato og mga makahimong babag sa atong paglakaw kauban sa atong Ginoong Dios. Hallelujah. So dapat lang ato nang ilabay tungod kay wa na kinigamit sa atong kinabuhi. If you want to celebrate what we call a new year, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Hallelujah. There is something must be released. Hallelujah. Laygon ang pangalan sa buhi nato nga Dios. Now, ikatulo. Hallelujah. Number 1, nga atong gisgutan, igsuon ko sa Dios, something must be retained. Kinahanglan, adunay mga butang nga atong ipabilin. Adunay mga butang usab nga atong ilabay, plainly trash, sagbot o basura na kato. Ikatulo, kining gitawag na to katapusan, something must be remembered. Colossians chapter 3, verse 3 to 4. Now, as we clean up our room, no? Sa dihang magpadayon ta sa paghinlo sa ato ang mga sa atong panimalayos o sa atong kwarto, we open a large tingali dunay kahon sama namo nga aduna koy kahon nga nakita nga akong giablihan. Sa babaw niini were several things that didn't matter and they were disregarded. Aduna ko'y nakita nga wala kaayo ko magtagad ni ini o ako lang kining gipasagdan. And as we dug deeper, sa dihang ako na kining giukay pa, mga kaigsuunan, we discover some things. Aduna ko'y nadiskubrian nga mga butang that cause us to take a trip down memory line. Nahalingkod ko o nahinumdum ko, nabalik na ko ang akong hunahuna tungod kay mo ito'y naghatag ka na ko o pagpahinumdum. We found pictures. Akong nakita ang mga hulagway. They were young and cute. Mga hulagway sa among pagkabata. Hallelujah, nga mga bata pa. Nga mga cute nga mga kabataan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Several of my college degree, ako nakita usab dito ang mga diplomas, mga ribbons sa panahon sa akong pag-eskwela. And it was a good opportunity for us to stop and remember the blessing of the Lord. Kung mo tayo hinungdan, nahalingkod ko ug nakahinaptog ko sa mga butang, sa mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Hallelujah. These last two verses of our text, mga kaigsuunan, serve as reminder of some spiritual truth today. We need to consider them before we leave these things behind. Hallelujah. There has been a death. We are reminded again that we have died to sin according to the Bible.
nga atong nagipahinumdong, gi-flashback ni Apostol Pablo kanato nga kita namatay na. Namatay sa sala to the influence of this world. Colossians chapter 3 verse 3. One of the surest ways to the child of God to enjoy spiritual victory in his or her life is for that person to understand that they are crucified with Christ. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Kani bitong ma-enjoy na to ang spiritual victory. Ug atong masabtan na namatay kita uban kang Kristo, ug nabanaw kita uban kang Kristo. Hallelujah. And if we can get a grip on that truth and do what? According to Paul, verse 6, or chapter 6, verse 11, tells us to do, we would grow deeper in the things of God. Hallelujah. Dalaygon ang ngalas Ginoo. There has been a dream. Paul closes this paragraph by reminding us that this world is not the best there is. Hallelujah. Apostol Pablo sa dihang iyan ning gi-close, iyan ning gisirado ang kini nga sulay, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato makita dinhi nga kanunay siyang naga-remind kanato nga kini nga kalibutan is not the best there is. Hallelujah. Dili ni mao ang pinaka-dapit nga pinakamaayong butang o pinakanindot nga butang nga atong pagapuy-an. We may have to deny our flesh down here. Kinahanglan atong dumilian ang lihok sa atong unod. But it will be worse, it all over there. Hallelujah. We might have a battle Satan's here. Aduna tay kanunay pagpakig-away, pagpakig-bisog, pagpakig-bugno sa buhat sa kaaway nga mo ang yawa sa atong kinabuhi. Hallelujah. But we will enjoy victory there. Hallelujah. Because we are victorious. When Jesus comes to our faith in Him, will be vindicated that we will be glorified with Him. Amen. Nindot kayo kinabuhi Kristiyano. Kaning mga lagad na sa Diyos. So here's my conclusion. Patapos na. That's a lot to take in. Doon na tayo daghan kayong mga buhaton. Isn't it? But as we stand here on the cusp of a new year, we need to take a good hard look at our lives and our walk with the Lord. There's some things in our lives that need to be retained. Adunay mga daghang mga butang sa atong kinabuhi nga dapat kini natong ipanatili or atong ibilin. Does your focus need to be adjusted? Ang atong focus, ang atong panghuna-huna, kinahanglan ang ato ni siya lubagon pag-usap na ang atong focus sa mga butang ngadto sa itaas. There's something in our lives that need to be released. Dapat nang ilabay sa atong nga naa naka-attach sa atong kinabuhi. Do you need to lay down some of the things mentioned in this passage? Hallelujah. Dalaygon ang ngalas Ginoo. Gikinahanglan nga ato na siyang kuhaon sa atong kinabuhi, sumala sa atong giisgutan sa pulong sa Dios. Another thing,
There are some things in our lives that need to be remembered. Hallelujah. Doon ay mga butang sa atong kinabuhi na sa atong nakita na atong nahinumduman. Do you need to take trip down memory line and nail a few things down today? Sa mga butang sa Diyos. Mga butang na dapat natong hinumduman. Ang mga butang na gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi. Dapat dili nato ni kalimutan o dili nato ibasura. Mauning mga butang ang gihimo sa Dios nga atong hinumduman. Kanang namatay kita uban kang Kristo ug nabanhaw kita uban kang Kristo. Hallelujah. Mao nang mga butang nga nag-reflect ka nato sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, mga kaigsuonan. If there are needed or needs and the Lord has spoken to your heart, this altar is open. You mind Him. If you need to be saved, you can do that today. He is calling you, then you need to come to Him and be saved. Aron nga ang atong kinabuhi sa pag-atubang nato sa 2021, mahimong malbulokon. Nga naman, kauban naman nimo si Kristo sa imong mga kinabuhi, sa imong kinabuhi. So, say dapat buhaton, pag-atubang na to sa New Year, something must be retained. Ikadua, something must be released. Number 3, something must be remembered. Huwag ako mingon kanimo, Happy New Year, and God will bless us more. Salamat igsoon ko sa Dios sa imong pagpatalingog sa pulos Ginoo nining ato karon paghisgot sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa sa telebisyon karon nga adlaw sa kaluwasan. Kini ubos nga lakad sa Dios namilit usab kini ninyo Bishop Ricardo Cortuna sa programa sa telebisyon. Wapan sa dili pa ako manamilit mga kaigsunan kus Ginoo magampo ta alang sa paghatag nato o pagpasalamat sa Dios sa iyang mga pulong. Nagpasalamat kami Amahan sa imong pagkamayo, sa imong mga pulong na mag-iskutan. Adunay pipila ka mga tao Ginoo nga nagapatalingog niini. I-bless sila o Dios, tugot Ginoo ang imong gahom, ang imong presensya, mamuhat sa imong mga pulong o Dios. Aron na ang tuig 2021 Ginoo, mahimong mabulukon sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Dalaygon ikaw ang tugat be the glory Lord. Sa ngalan ni Jesus ang Ginoo among mangluluwas. Salamat Ginoo. Amen o amen. Hallelujah. Ninyo kubos nga lagad mga kaigsunan manamilit o usab kaninyo apan sa dili pa tuguti ako sa pag-imbitar kaninyo sa atong simbahan, atong fellowship center nga naa na himutang sa FCK building 2nd floor. Barangay Aguada, Anima Street, Barangay Aguada. Niya kung gusto kang mangutana o doon na kay gitawag nato kalibog sa una-una o account na ginanag ang counseling, you can visit my office in the ground floor of FCK building. Or you can text me or call me in my hotline number. Hallelujah. Dalay ko ng alas Ginoo. Ako mimbitar kanimo sa pagpamisita kanato diri sa ato fellowship center, Anima Street, Barangay Aguada, FCK building. Ninyo bus nga lagad sa Dios. Manamilit usab kaninyo mingon ako kaninyo. Merry Christmas and Happy New Year. God bless us. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.